Hello mga plantito-plantita, good morning po, good day po sa inyong lahat at sa lahat po ng nag-check na sa aking munting channel kung mayroon po ba akong bagong upload at sa mga nag-aantay po talaga ng isi-share ko na naman ulit or update dito sa mga halaman ko sa aking munting garden ay sobra ko po yung na-appreciate sa mga nagko-comments at nag-aantay kung kailan ako mag-upload at mag-update ay maraming salamat po. Ayan, nabibisi lang po talaga tayo sa mga ibang bagay kaya hindi pa tayo nakakapag-upload. Ayan. Pero syempre, dahil ang paghahalaman talaga ay nasa puso na po natin kaya kahit hindi tayo makapag-upload ay ongoing po yung paghahalaman. At ito pong pinapakita ko sa inyong halaman ay isa po itong napakagandang halaman dito sa aking garden. Pero bago po ang lahat ay welcome back po ulit muna dito sa aking munting channel, MJ na Grandpa Channel. Ako po si Joy, ang inyong certified plantita. At tuloy-tuloy na po tayo. Ito nga pong Strophanthus gratus na tropical plant dito sa aking garden ay talaga pong napakatibay din ito sa ulan. Mula nung naging tag-ulan dito sa Bicol from October, November, December, ayan, at pagpasok ng January maulan pa din. Hanggang nag-February maulan pa din, may parts pang maulan. Pero ito po ay hindi nawawala ng bulaklak. Ayan, kumpul-kumpul yung bulaklak po nito. Ayan po, talaga pong nakaka-amaze at talagang nakaka-proud ako sa sarili ko na mayroon ako nito sa aking garden kasi bihira yung yung garden na mayroon nito. Ayan yung pag hindi pa po bumubuka yung kanyang bulaklak. Ayan, ganyan pa po. Pero pag bumuka na, ayan na po. Ganyan na po. At marami pa po yan mamumulaklak. Ayan doon. Ayan po. At ayan. At yung iba ko naman pong plants ay hindi po naging maganda yung pagtubo or yung paglago niya ngayong tag-ulan po. At yun din po yung papakita ko sa inyo, yung mga halos munti ka nang mamatay at konti na lang yung natirang sanga. Pero mga tropical plant din po dito sa aking garden. Pero talaga pong hindi kinaya yung sobrang ulan na nasisip-sip nila. Kumbaga po, halos nagsipagtuyuan po yung mga sanga nila. Ito po, ayan, pag nakabulaklak na talaga yung nabumuka na at ayan, matagal naman po malanta yung bulaklak nito. At talagang gustong-gusto po nito sa po talaga yung direct sunlight po. Nung medyo na lililiman po ito nitong mga ginger plant, hindi siya ganyan po kadami yung bulaklak, pa isa-isa lang po. Pero nung inalis ko na po yung yung ibang mga ginger plant po diyan, talaga pong sobra pong dami nung mga bulaklak pong lumabas po sa kanya. Pero maliit lang po yung niyan. Ayan lang po yung katawan niya. Ayan po. Ito naman po yung mga plants po na hindi po gumanda. Napakalago na po sana nito. Grabe naman po kasi yung tag-ulan dito sa amin. Kaya kahit anong tibay ng halaman, talagang bibigay din kung palaging basa. At talagang nasusubra na sa tubig. Kahit na nga po ito ay naka-direct ground na ito kasi nabutas na talaga yung niya, yung pot niya sa ilalim. Talagang nakaano na sa ground yung ugat niya. Kaya ito, pinutol ko na lang. Tapos itong white orchid tree ko din. Ayan. Buti na lang po, mayroong natira ditong tumubo na sa buto niya. Kaya ito, mayroong kapalit. Pero ayan, talagang, aywan ko kung mabubuhay pa po ito. Parang may kaunti pa naman na green. Ayan, tingnan na lang po natin. Dahil sa sobra po kasing, sobra na yung naiinom nilang tubig. At itong Don Manuel at talagang, di ba po napakalago nito. Pinapakita ko to sa mga videos ko pong ina-upload. Ayan, bali, wala na, bulok na. Ito na lang yung natitira. Kaunti na lang. Ayan na lang po yung natitira. Kasi, ayan po. Oh. Ayan na lang yung natitira. Pero ito, bulok na talaga siya. Ayan.
Ang dami po nung sangang natuyo. Ayan, tingnan nyo po. Kung hindi ko naman po ito aalisin ay nakakapangit na din sa ibang plants. Kaya talaga pong inalis ko na para makita kung alin pa yung matitira pang sanga na okay pa. Para naman lumiwanag din yung halaman at maging maganda ulit kasi talagang nakakapangit pag ganitong may mga dry na po na sanga niya. Maiinitan na naman po ulit itong mga bromeliad kasi nung napakalago nung Don Manuel dyan at itong white orchid tree ko ay medyo lumamlam or naging maputla itong mga dahon ng bromeliad. Pero ngayon dahil sa ayan, nawala na at magsa-summer na, talagang mamumula-mula na naman sila dyan. At konti na lang po yung natitira dito sa sa Don Manuel ko na sanga. Ayan na lang. Hindi ko na lang po inalis itong sanga ng Mother de Cacao para hindi masyado ma-stress or masobrahan naman ng full sunlight dito sa may mga bromeliad po. Sayang din po nito itong mga sanga na to. Kung hindi sana to natuyo, talagang napakalago po ng mga plants dito. Sa dami po na ito na natuyo na mga sanga. Sa mga dendrobe naman po, kahit umulan ay namulaklak po yan. Mga tapos na nga po, ayan. Pero ito, pausbong pa lang po. Pero talaga pong mga namulaklak sila, hindi ko lang na-vlog. At yung bromeliad, kahit nung sobrang ulan ay maganda yung mga dahon nila. Ito po, mga namulaklak na din po ito. Ito pong Palawan cherry blossom nung bago po magbagyong yung malakas pong bagyo dito sa Bicol. Pinutol ko po talaga yung mga sanga nito kasi nag-worry po ako na baka mabuwal. Pero ayan, unti-unti naman ang tumubo at talagang malago na rin naman po sa ngayon itong mga sanga, panibagong sanga po nitong Palawan cherry blossom at sana din po talaga mamulaklak din siya dito sa aking garden. Sa mga bromeliad naman pong ganitong variety ay okay lang naman siya na tag-ulan. Talagang hindi naman siya masyadong na-stress kumpara talaga pag mainit. Hindi nila kaya yung init nitong mga halaman na ito na ganitong klase. Pero dito po sa may harapan ko, harap ng bahay at dito sa may pinagkukunan ko po ng video, halos ito lang yung nalilinisan ko na talagang nadadamuhan ko, na aalagaan ko, na aalis ko yung mga tuyong dahon, mga tuyong sanga. Pero doon sa dulo, hindi pa ako doon nakakagalaw kasi sa pagiging nga pong tag-ulan, lagi po doon basa yung lupa. Basa yung lupa, laging may tubig. Yun po yung issue doon. Kaya, ayun, sobrang stress po doon yung mga halaman. Pero, ayan, update ko na lang po kayo kung kailan po. At hindi na rin po kasi ako masyadong nagbubuhat-buhat ng mga mabibigat. Kasi medyo hindi na po sa akin. Nagkasakit din na talagang hindi pwede yung sobrang buhat. Yung magpuputol tayo at magbubuhat. Prosesador po ako. Pero sinisikap ko naman na bawas-bawasan talaga yung pagbubuhat. At sayang din ng buhay kasi hindi pa naman tayo sobrang tanda. Pero talagang siyempre po sa part ko, kumbaga po naabuso ko ng husto yung lakas ko. Sinagad-sagad ko na kung 1 to 10, parang inabot ko na sa 10 yung kapasidad ng lakas. Talagang inubos-ubos ko na, kaya habang nag-iedad na rin ako, nag-iiba na rin po talaga. Siguro ganito po talaga pag mga sanay sa trabaho. At hanggat maaari, hanggat kaya ay kakayanin. Ayan, mga okay naman po yung mga halaman dito sa mga ilailalim po. Mga hindi po nawawalan din ng bulaklak. Ayan po, yung iba pawala na. Tapos yung iba, ayan po, kung ilang bulaklak din. Ayan po, kaya hindi naman po masyadong maselan tong halaman na ito. Tingnan nyo naman po, yung nainit-initan yung kanyang bulaklak, napakaganda po.
Nakakaganda lang dito sa ilalim ng mga kruton po itong mga halaman po na ito na bromeliad. Ayan, mga bulak. Puro po siya may bulaklak. Talagang halos po puro. Ayan po, oh. Halos po napakadami po, oh. Kahit po yung iba pa wala na, pero ayan po na namumula-mula po dito sa may ilalim po ng kruton. Ayan po, oh. Ayan, ang cute lang nung papula-pula dyan dahil sa mga bulaklak niya. Tapos ayan, meron naman dito pa. Ayan, dito. At ayan, puro po. Kahit pa wala na yung ibang bulaklak. Ito naman po, hindi talaga ito nawawala ng bulaklak. Halos ubusin ko na po yung sanga nito sa kakatrim. Kasi ang bilis po nitong dumami. Dumami yung mga sanga niya. Pero ayan, ongoing lang yung kanyang pagbuburak, yung pagbubulaklak niya po. Ito pong hydrangea. Ayan. Namulaklak na din po. Ito po, patapos na. Palanta na. Pero ayan, may bago. Nung naalis po dito yung ibang plants, ay update ko rin po pala kayo dito. Namatay rin po dito yung napakalago ko na po yung kulay yellow, yung legume. Ayan po, talagang pinakita ko yun sa video po yung ako dito, garden tour. Mag-garden tour po ay talaga siya. Wala nang mga dahon, talagang natuluyan po. Nung nawala po yun, ito po lumago. Talagang gusto rin naman po kasi nito yung sobrang full sunlight. Talaga pong namumulaklak po talaga siya. Sumipag po mamulaklak nung nainita na. Ayan. Ito naman po, napakaganda ng dahon. Dati maputla lang yung dahon nito. Ngayon ganyan na yung kulay niya. Ito yung yellow. May damo lang. Ayan po. Ito naman po, ay hindi ko na lang din inaalis dyan. Kasi nung maulan naman, wala naman pong nauupo dito. Kumbaga po, papres ko lang siya dyan. Combination lang siya nung Red Sister po na Hawaiian tea plant. Talagang ito naman pong mga ibang halaman na to, kahit maging matag-ulan pa naman po, basta na naiinitan ito, or basta wala lang siya siguro sa sobrang stuck sa tubig. Pero kahit siguro po, kasi doon sa may part sa ibaba po, doon sa pinakadulo ng garden ko, ay wala nang po naging problema. Ang magiging issue lang ito pag hindi ito naiinitan, hindi siya mapula. Pero maliban po doon, ay wala na pa akong masyado masabi sa halaman na ito. Masasawa na lang po kayo sa ibibigay nitong madaming sanga, talagang yung mayabong ito. At tingnan nyo naman po. Pag marami at mayabong, di ba po, massive tingnan, napakaganda niya. Ayan. Pag isa lang, maganda naman, pero iba po talaga pag grupo, pag sama-sama. At yung dito, anthurium ko naman, tuloy-tuloy naman po yung pamumulaklak nito. Ayan, namumulaklak naman siya dyan. Eto po, dahil naalis ko nga po yung mga tuyong sanga dito ng Don Manuel, aywan ko lang po, baka po masunog ang mga dahon nito kasi wala nang lumililim. Ayan mga plantita, yung counting update ko lang po muna dito sa second garden ko. Sa sunod naman po sa ibang part ng aking garden. Ayan, maraming salamat po sa pagsama nyo sa episode na to. At sa mga nag-aabang lagi ng upload ko at nakaka-appreciate sa passion ko, sa lahat ng plantita out there na talagang ongoing, yung paglalab nila sa halaman, yung paghahalaman nila. Kahit yung ibang mga na-vlog ko ay wala na yung mga garden nila. Marami ako nadaanan na vlog ko. Wala na yung mga garden. Talaga, nakakalungkot. Pero, ganun po talaga eh. Matitira talaga kung sino talaga yung mahiling maghalaman. Sobra po akong amis na amis dito sa kulay na to. Napaka-colorful po. Ayan, thank you so much po sa inyong lahat. And, God bless you all po.